at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon, Lunes ng ika-30 linggo ng kanilang panahon, at ngayon, 28 ng Oktubre, ay kapistahan ni San Simon Celote at San Judas Tadeo, mga apostol. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minaor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa bintana ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang aming Asan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nalagaan ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
kataas-taasan. Ikaw lamang, Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, yung ipinagkaloob ng aming sambahin na ngalan mo, bunga ng pagpangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon Siluti at San Judas Tadeo para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipungo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Tapat na apostol ay nagpupuri sa buwan sa langit habang panahon. Alleluia, Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Isus sa isang burol at magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alpio, at Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksel. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayong dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinaghihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-30 na linggo ng kanilang panahon. Pero ngayon, 28 ng Oktubre, ay kapistahan ng 2 apostol, San Simon Zelote at San Judas Tadeo. 2 po ang Simon, 2 po ang Judas na nasa 12 na pinili o hinirang na ating Panginoon na kanyang maging apostol. Ang isa ay si Simon Pedro at ito naman ngayon ay Simon na makabayan o Zelote. At 2 Judas din, Judas Iscariote na nagtaksil sa Panginoon at ngayon kapistahan ni San Judas Tadeo. Kaya kung minsan atin lang marinig ang tinatawag na Saint Jude na pinupuntahan ng lahat ng tao dahil sa mga imposible na mga pangyayari na ipinagdasal ng mga tao. Ang atin pong tingnan dito ngayon ay ang salitang apostol. Ang apostol ay mayroon po itong malalim at matanda na pinanggalingan sa kultura ng mga Hudyo. Tinatawag ang mga apostol na Shelekim. Ibig sabihin, mga minsahero o kaya mga pinadala. Nasali naman sa ating, dahil ang ating pagbasa ngayon ay mula sa mabuting balita at ng sulat sa taga-Episo, mabuting balita ayon kay San Lucas at sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, na ang ginagamit po ng salita ay koinoko na Grigo. Sa koinoko na Grigo, ang haslikim ay apostolon. Pero ganun din ang kanilang trabaho para silang misyonero na hinirang at pinadala. Sa Latin, ang pangalan nila ay apostolos.
Kaya ang apostolis ay mayroon pong 79 na bisis na ulit sa Biblia. Karamihan po ay nasa Bagong Testamento. At sino ba ang maituring na apostol? Mayroon pong ang akala natin 12 lang. Ang maituring na apostol sa Biblia ay una, yung 12 na hinirang ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang mga 72 na mga disipulo pagkatapos ng siya'y nalalangin sa burol. Pero mayroon pang ibang kahulugan ng apostol. Ito yung mga importante na mga guro o mga sinaunang mahalaga na guro sa simbahan, kagaya ni San Pablo. Pangatlo, ito po yung mga tinatawag na mga misyonero, pinapadala upang ihatid ang mabuting balita sa paghahari ng Diyos. At pang-apat, sila po yung may advokasya para sa iba't ibang palisiya, ideya, o dili kaya kung anuman ang kanilang ipinapahayag. Kaya ang tawag po sa lahat ay apostolis. Pero kalimutan natin ang ibang klaseng apostolis. Doon po tayo magsentro sa apostolis na nakasulat sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 19, na kung saan doon po ang mga pangalan ng 12 na mga apostol. Una sa lahat, bakit po na sa Biblia ay 79 kabeses na banggit yung apostol, pero bakit sa 12 ay kuminsan makikita ang mga pangalan na halos kaparihan ng pangalan na ating makikita sa lumang tipan ng mga importante na tao? Ang dapat po nating tingnan, bakit po 12? Sapagkat ang unang hinirang na bayan ng Diyos, ang Israel, ay mayroong 12 din. 12 na tribo ng Israel na mula sa 12 na anak ni Jacob na siyang sandigan ng unang hinirang na bayan ng Diyos. At nung hinirang na ang ating Panginoon, ang 12, sila rin ang naging sandigan sa simbahan na siya yung templo ng Diyos. Lahat po tayo ay naroon. Ngunit ang batong panulukan ay ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya po ang pinuno ng simbahan. At kung tayo ay mag-uusap tungkol sa mga apostol, dapat po nating tingnan na ang apostol na isa sa mga saligan, hindi lang po ang akala natin, ang apostol lang, ang siyang saligan o ang sandigan o siya ang haligi o siya ang pundasyon sa templo ng Diyos o sa simbahan. Mayroon pang iba ang tinatawag mga propita at iba pang mga tao. Pero pinalagahan natin itong 12 sapagkat sila yung may direkta na ugnayan sa ating Panginoon. Upang manatili silang 12 nung nagtaksel si Judas Iscariote, kaagad ipinalit si Matias upang manatili yung numero na 12 na ang ibig sabihin, ang simbahan ay bagong bayan ng Diyos. Ang lumang bayan ng Diyos, ang Israel, na 12 ang kanyang pundasyon, 12 din ang pundasyon sa bagong bayan na hinirang ng ating Panginoon. Tayong lahat ay nabinyagan din sa isang simbahan na tinatawag na isa, banal, at
apostoliko na simbahan ng Diyos. Ang atin pong simbahan ay hindi po tinatawag na Romano Katoliko. Ang nagbansag po sa atin na Romano Katoliko ay ang mga Protestante. Tayo lang po ang may pangalan na simbahan noon. Nasa salitang Koinoko na Griego, Ecclesia. Pero mayroong ibang reliyon na sila yung gumagamit sa Ecclesia na mali sapagkat hindi naman sila ang itinayo ng ating pong Panginoong Hesus Nazareno. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Sapagkat ang tinatawag nating simbahan, tayo po ang Ecclesia, tayo po yung tunay na itinayo ng ating Panginoon na ang ibang mga kulto at ibang mga reliyon ay ang sabi nila, bahagi din sila doon. May mga bahagi ng ating simbahan na noong siglo XVI ay humiwalay sa atin at nagprotesta sila. Sila yung mga Protestante at Evangelicals. Pero mayroong mga Kristiyano na simbahan na hindi may turing na Kristiyano o may turing na simbahan ni Kristo o ating iglesia dahil hindi naman sila niniwala ni Kristo. Kaya dapat tingnan po natin na ang naniniwala kay Kristo sa ngayon ay siya lang tunay na magiging Kristiyano. Kaya dapat po upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagkaroon ng ugnayan sa malaliman na hindi lang ng ating Panginoon ang simbahan, hindi upang tayo ay masentro lang sa 12 na mga apostol. Mayroon ding mga propita, mayroon ding ibang mga banal, mayroong iba't ibang mga gawain, pero lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon. Kayo at ako ay may kanya-kanyang misyon din. Kaya kung tayo ay may misyon, ang tawag po sa atin yung tinatawag na apostolado mula po sa apostoliko na gawain o sa English, apostolate. Ang ibig sabihin dito, bawat isa pala sa atin ay bahagi na maging apostol. Ang unang mga apostol na hinirang ng ating Panginoon ay nagiging martir. Sila po ay pinatay lahat, liban kay Juan na siya ay itinapo naman sa isang isla, pero siya ay nabuhay na hindi pinatay. Si Judas Iscariote ay nagpakamatay dahil nagsisisi siya sa kanyang nagawa, pero hindi tunay na pagsisisi sapagkat ang tunay na dahilan ng kanyang pagtaksil ay dahil po na hindi niya matanggap ang pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Lahat tayo upang maging bahagi ng ating simbahan o bagong sambayan ng Diyos ay dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pero ayon sa Ebanghelyo. Kasi pag sinasabi natin na tayo Kristiyano, pero ang ugali naman natin ay hindi Kristiyano dahil hindi kaaya-aya na ugali. Hindi po Kristiyano. Nagkaroon ka lang ng baptismal certificate na Kristiyano, pero ikaw ay hindi Kristiyano. Ikaw ay kalaban ng Diyos sapagkat ikay nagmumura, sapagkat ikay may bisyo sa buhay, sapagkat ikay may masamang hilig, sapagkat ang ugali mo ay masama. Kailangan ang tunay na Kristiyano ay mayroong mabuting ugali. Pangalawa, na ang tunay na Kristiyano ay mayroong taimtim na buhay panalangin. Hindi po tayo masabing Kristiyano kapag hindi taimtim ang ating panalangin. Kung nanalangin lang tayo na parang obligasyon at kuminsan minamadali pa at hindi taos puso na pagpanalangin. Pangatlo, tayo po ay maging Kristiyano kapag tayo ay gumawa ng misyon. Bawat isa po sa atin ay may kakanyang kakayahan na ating may alay sa simbahan, kaya kailangan mayroon tayong misyon. Ang misyon ay maaaring gawin doon sa tahanan, pero mayroon din mga gawain o ministry sa
simbahan na dapat nating gampanan upang tayo maituring na Kristiyano. Hindi po tayo maituring na Kristiyano kapag hindi tayo bahagi sa misyon o gawain ng simbahan. At panglima, na dapat tayo ay nananalig sa ating Panginoong Hesus Nazareno na siya yung nagliligtas sa atin, hindi sa madali na paraan, bagkus sa napakasakit. Nagpakasakit siya, namatay sa krus para sa atin. Dapat tayo rin ay handang magsakripisyo upang ating iugnay ang ating sarili sa sakripisyo ng ating Panginoon. Ang banal na misa ay ang ating ugnayan sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ito na basta't magsimbalan tayo. Handa po tayo na makiisa sa pagdiriwang ng dakilang sakripisyo ng ating Panginoon. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay hindi madali, pero kailangan natin at ang anuman ang kaya nating gawin, yun ang ating misyon. Hindi po na maging misyonero tayo na buong buo, na pupunta tayo sa ibang lugar at doon ipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ang ating pagiging misyonero ay nasa iba't ibang paraan. Magdasal ka para sa simbahan, misyon na po yan. Kapag ikay maging matuwid na tatay o responsable na tatay at nanay sa iyong pamilya, yun na ay pagtupad na rin pagiging Kristiyano. Kapag ikay responsable na manggagawa, anuman ang iyong gawain, anuman iyong pangangalakal na tunay na paglilingkod sa tao, yun ay tunay na Kristiyano. Ngunit kung ang iniisip mo lagi ay pera, o dili kaya nang lalamang ka sa kapwa upang magkapera, o dili kaya ang iniisip mo ay ang sarili mong kapakanan, sorry na lang, hindi ka Kristiyano. At lalo't hindi ka bahagi ng apostolic na bahagi ng simbahan. Kinakailangan dito ang tunay na pagbalik loob. Kinakailangan na ang ating pag-ibig sa Diyos higit sa lahat na pahayag din sa pag-ibig ng ating kapwa-tao. May panahon pa. Baka sa kauli-hulihan, sa panahon ng paghukom, hindi na tayo nakapagpasya para sa Diyos. Akala natin Kristiyano tayo, yung pala ay hindi. Akala natin bahagi tayo ng ginagawa ng mga apostol, yung pala ay hindi. Nagkukulang tayo. Kaya, pakisabi sa katabi mo, magpaka-Kristiyano ka. Magpaka-Kristiyano tayo. Tayo ay tinawag ng ating Panginoon upang maging apostol, upang tayo ay magsasaksi, upang tayo ay magpahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dalawa na mga apostol na si Simon na makabayan at si Judas Tadeo. Sila ay bahagi ng mga apostol. Naway tayo din ay kagaya nila magsasaksi sa ating pananalig, magsasaksi bilang tunay na Kristiyano, umibig sa Diyos sigit sa lahat, at nagmahal sa ating kapwa kay nagmamahal sa ating sarili. Amen? Pray natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propita, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag at atin pong itutugon, Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa panampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol.
tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo. Ama, Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan. Manalangin tayo. Ama, Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Huwag po nating kaligtaan na ating ipagdasal ang mga napiktuhan ng Bagyong Christine. Ama naming mawain, sa aming panalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hiling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Salamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon Selutis at San Judas Tadeo, ay ikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanayang tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa Panginoon ni Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di nagwawakas kahit kailan. Kaming samayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kay isa namang El si awit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Ang langit at lupa
Hosana sa pangaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilahod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ni Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan nidipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Simon Celote at ni San Judas Tadeo at mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit. Iyan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Kami ipahintulad sa tukso at iyadiya mo kami sa lahat ng sama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng paipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, pinakaiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa galang-galang na pagpakasakit ng mga apostol, San Simon, Selodi at San Judas Tadeo. Kami naway panatilihin ng aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno ngayong kapistahan ng kanyang dalawang apostol, San Simon Makabayan o Silote at San Judas Tadeo. Naway kayo na narito, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform, nakusposting sa iba't ibang paraan, at lahat ng mga nagbigay ng tulong, donasyon, upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa ng mahirap, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nakumapaw. Ang pagiging apostol ay ang pagiging hinirang ng ating Panginoon. Tularan natin sila. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kaya bang ginagawad ang pagwasbas? Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Simon at San Judas Tadeo ngayon at magpaso na hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpaso na hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong panampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may king taglayang kapan, pag-ibig at pag-asa ng ating pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Iligtas mo kami sa kasalanan at puso ay sa kisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.